Isang motor ang huminto sa madilim na kalye ng Santa Filomena. Ang driver ay si Melody. Angkas niya ang kapatid na si Utoy. Ibinaba niya ito para jumigel sa gilid ng kalsada. Matapos jumigel ay naglakad na ang 10 taong gulang na bata pabalik sa motor ng ate niya. Nang bigla siyang may matapakan, yumuko siya at kinuha ang naapakang kwintas. Sinipat iyon at saka isinuot sa leeg. Umangkas na ulit siya sa ate niya at umalis na sila sa lugar na yon. Sa San Agustin nakatira ang magkapatid. Dalawa na lang silang magkasama sa buhay. Isang aswang hunter si Melody na minana niya sa kanyang mga magulang. Namatay ang mga magulang nila sa kamay ng mga aswang. Kaya ayaw niyang manahin pa ng kapatid ang pagiging aswang hunter nila. Gusto niya na mabuhay ito ng normal, kaya naman kinagawa niya ang lahat ng paraan para maitaguyod ito ng maayos. Inililihim na lang niya ang pagiging aswang hunter niya rito, nang sa gayon ay hindi nito hangarin na maging katulad niya. Hanggat maaari ay nilalayo niya ang kapatid sa usaping aswang. Nang gabing iyon ay payapa silang natulog na magkatabi. Nakayakap pa sa kanya si Utoy at nakadantay na nakagawian na nito. Hindi ito nakakatulog nang hindi niya tinatapik-tapik. Iyon ang nakasanayan nilang magkapatid. Kinaumagahan, nagising si Melody nang wala sa tabi niya si Utoy. Nagtaka siya dahil ni minsan ay hindi pa ito naunang gumising sa kanya. Agad siyang bumangon para i-check kung nasa sala ba ito o nasa kusina o nagbanyo kaya. Chinek na rin niya ang labas pero hindi niya nakita ang kapatid. Ginapangan ng takot ang 22 anyos na dalaga. Inisa-isa niya ang mga kapitbahay para itanong kung may nakakita ba kay Utoy. Pero isa man sa kanila ay walang nakakita sa kapatid niya. Pabalik na siya sa bahay niya nang sitsitan siya ng isang batang babaeng nasa 8 taong gulang. Ang sabi ay nakita raw niya si Utoy na naglalakad ng parang wala sa sarili kagabi. Umiilaw pa nga raw ang suot na kwintas eh. Tinawag daw niya pero nang lingunin siya ay ang sama raw ng tingin sa kanya. Kaya isinara na lang daw niya ang bintana. Nagulat si Melody sa sinabi ng bata. Naupo siyang paluhod sa harap nito at maingat na hinawakan sa magkabilang balikat. Tinanong niyang mabuti kung nagsasabi ba ito ng totoo. Tumango ang bata at itinaas pa ang kanan niyang kamay. Napaisip si Melody kung anong kwintas ang suot ni Utoy. Wala naman itong kwintas. Agad na humingi ng tulong si Melody kay Apo Marta, ang pinuno ng mga aswang hunter. Napahugot ng malalim na paghinga ang Apo at tinanong ang dalaga kung nabalitaan na ba nito ang pagkawala ng kwintas ng pinuno ng mga aswang na si Maximo. Umiling si Melody. Ayon kay Apo Marta, isang pangkaraniwang tao lang ang nakatalo sa pinuno, isang babae na hindi nalalayo sa dalaga ang edad. Ang kwintas ay napabalitang napunta na sa kamay ng kung sino-sinong nilalang at sa kasalukuyan ay hindi pa alam kung nakanino ito. Kung may suot na kakaibang kwintas si Utoy, posible raw na ito ang nakapulot sa nawawalang kwintas. Nag-alala si Melody. Tinanong niya si Apo Marta kung anong mangyayari kay Utoy at saan niya ito matatagpuan. Anang Apo, ang kwintas na mutya ng isang pinunong aswang ay may iba't ibang epekto sa bawat nagmamay-ari nito. Depende sa nilalaman ng kanilang puso. Kung ang isang tulad ni Utoy na inosenteng bata ang magmamay-ari nito, maaring maging sunod-sunuran lang siya sa espiritu ng diablong nasa kwintas. Malaki rin daw ang posibilidad na ang kapatid ni Melody ay dinala ng mga aswang sa isa sa mga baluarte nila sa abandonadong baryo ng Saugong. Iyon daw ang pinakamalapit na baluarte ng mga aswang sa bayan nila. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Melody. Binigyan siya ni Apo Marta ng 4 na makakasama ng mga kapwa aswang hunter na pawang mga lalaki. Sina Imo, Cactus, Drake at Jack. Inihanda nila ang mga gamit nila at inihanda rin ang mga sarili sa pagsugod sa baluarte ng mga aswang sakay ng kani-kanilang motor. Sa bukana pa lang ay napalaban na sila. Maraming mga aswang ang nagbabantay at talagang pinahirapan sila ng mga ito. 2 agad ang nahuli sa kanila, sina Imo at Drake, habang sina Jack, Cactus at Melody ay nakalusot at nakapagtago. Ani Melody, kailangan nilang maghiwa-hiwalay para mas maging madali ang pagliligtas nila sa kapatid niya at ganoon din sa 2 pa nilang kasama. Pumayag naman ang 2 lalaki. Nahirapan si Melody. Hindi niya inaasahan na ganoon pala karami ang mga aswang sa abandonadong baryo na yon. Kaliwat kanan ang naging pakikipagsagupa niya. Noon lang siya nakaramdam ng sobrang pagod sa pakikipaglaban sa mga aswang. Yung tipong nanginginig na ang mga kamay niya sa paghawak sa punyal na minana pa niya sa mga magulang. Nagmumutika na niyang mabitawan.
Meron din siyang espada na ginagamit lang niya kapag ganong maramihan ang kalaban. Hanggang sa mapahandusay na siya, napapikit na lang siya sa madugong katapusan niya. Ngunit bigla ay natigilan ang aswang sa pag-atake sa kanya. Paano'y may umalingaw na malakas na tunog na tumawag ng pansin ng lahat ng mga aswang sa paligid. Napatilat si Melody. Nagmamadali ang mga aswang na nagpulasan patungo sa iisang direksyon. Nagmadali rin siyang sundan ang mga ito ng palihim. Nanlaki ang mga mata ni Melody nang makarating sila sa napakalaking bulwagan. Doon nang nagtipon ang mga aswang. Napakarami nila at ang nasa unahan ay ang kapatid niyang si Utoy. Lumapit pa ng konti si Melody para makita niyang mabuti. Hindi naman siya namamalaya ng mga aswang dahil nakapokus ang mga ito sa bago nilang pinuno na tinawag nilang munting pinuno. Hindi makapaniwala si Melody na ginawang pinuno ng mga aswang ang kapatid niyang si Utoy. Kailangan niya itong maitakas. Kinontak niya ang mga kasama sa cellphone na dala. Napag-alaman niyang ang mga ito ay nasa ibang bahagi ng baryo. Nakita na raw nila ang pinagdalhan sa mga kasama nila at kasalukuyan nilang inililigtas. Sinabihan niya ang mga ito na kailangan din niya ng backup dahil mas maraming aswang sa bulwagan at kailangan niya makuha ang kapatid niya. Nagsimulang magritual ang mga aswang. Tila wala sa sarili ang bata. Nangingitim ang ilalim ng mga mata at nakatitig lang sa kawalan habang ang mga aswang ay sumasamba sa kanya. Kabado man ay matapang na inunti-unti ni Melody ang paglapit sa kinatatayuan ng kapatid niya. Alam niyang sa mga sandaling ito ay nabubulagan ang mga aswang sa pagsamba sa inaakala nilang munting pinuno nila, kaya may naisip na paraan ang dalaga. Nang magawa niyang makalapit ay dinagit niya ang kapatid at agad tinutukan ng punyal sa leeg. Nabigla ang mga kaaswangan. Anong dalaga, kailangan na hayaan nila siyang makalabas sa baryo kung gusto nilang mabuhay pa ang kanilang pinuno. Nagtinginan ang mga aswang. Maya-maya'y isa-isang nag-atrasan at nagbigay ng daan sa dalaga habang nakatutok pa rin ang punyal sa leeg ng kapatid niya. Natuwa siya sa magandang resulta ng kanyang plano, ngunit ang tuwa niya ay saglit lang dahil biglang kinagat ni Utoy ang kamay niya. Dahil sa nangyari ay nakawala si Utoy at nakakuha ng pagkakataon ang mga aswang na atakihin siya. Mabuti na lang at nagdatingan na ang apat pa niyang mga kasama. Hindi gusto ni Melody na saktan ang kapatid niya, ngunit tila nasa ilalim talaga ito ng espiritu ng Diablo, kaya't handa rin siyang atakihin. Naglaban silang magkapatid, kahit anong pakiusap ni Melody kay Utoy na tama na paglabanan ang demonyong lumulukob sa kanya ay hindi nito pinapakinggan. Desididong patayin siya sa pamamagitan ng kakatuwang lakas nito. Wala na siyang mapagpipilian kundi patulugan ito sa isang uri ng ataking ayaw niya sanang gawin dito. Nagtagumpay naman siya at nawalan nga ng malay si Utoy. Nakita yun ni Jack kaya sinabihan ang dalaga na umalis na sila magkapatid at sila na ang bahala sa mga aswang. Nagmamadali namang binuhat ni Melody si Utoy at tumakbo palayo sa labanan habang nakabackup sa kanila ang apat na aswang hunter. May mga aswang pa ring humabol kay Melody kaya't saglit niyang inilapag ang kapatid. Nilabanan ang mga aswang na ayaw silang tigilan. Ginamit niya ang espada. Ang munting pinuno ay muling nagmulat ng mga mata at muli rin sanang aatakihin ang dalaga mula sa likuran. Ngunit pagpasiwas ni Melody ng espada niya ay nahagip ang kwintas na suot ng kapatid at tumilapon sa kung saan. Kasabay niyon ay ang muling pagkawala ng malay ni Utoy. Kinarga niya ulit at binilisan pa ang pagtakbo hanggang sa marating nila ang motor. Isinakay na niya ang kapatid. Kinuha ang tali. Itinali niya sa bewang niya si Utoy para hindi malaglag. Natanaw na niya ang mga kasamahang palabas na rin ng baryo kaya pinaandar na niya ang motor. Nakita niya mula sa side mirror ng motor na nakasakay na rin ang apat na kasama sa kani-kanilang motor kaya't pinaharurot na niya ang pagpapatakbo. Hanggang sa makabalik sila sa bahay. Kinabukasan, nang magising si Utoy ay tila wala itong natatandaan sa mga nangyari. Naghanap agad ng almusal sa ate niya dahil nagugutom na raw siya. Hindi naman nag-alala si Melody dahil wala na sa kapatid niya ang kwintas kaya hindi na ito babalikan ng mga aswang. At kung sakali man na muli silang guluhin ng mga ito ay parati lang siya nakahanda. Naisip niya baka kailangan din niyang turuan si Utoy kung paano makipaglaban para kung sakali man nawala siya sa tabi nito ay makakaya nitong ipagtanggol ang sarili.